Senator Ping Lacson umamin na sa kakahinatnan ng hearing sa Blue Ribbon Committee mapatungkol sa flood control scam. Aamin ka din naman pala eh. Pinatagal-tagal mo pa. Naging ano ka pa, naging chairman ka pa. Sana hindi mo na lang pinalitan si Senator Rodante Marcoleta kung ganito lang din naman pala gagawin mo. Inayupak ka. At eto, Vice President Sara Duterte. May matinding mensahe para kay Boying Remulla at kay Marcos Jr. Okay, tapos na. Joke lang po ng mga banateros, mga kabiyaya. So dito nga, ano nga ba itong pag-amin ni Senator Ping Lacson, ni Senator Pamphilo Lacson, na isa sa mga tuta ni Martin Romualdez, na pag-amin mapatungkol dito sa kakahinatnan ng flood control scam hearing. Anak ng teteng, nagsayang pa kayo ng milyon dyan. Alam nyo ba mga banateros, mga kabiyaya, ang kada hearing po sa Senado ay milyon po ang ginagastos. At saan ba kinukuha ang pera dyan? Di ba? Sa pera ng taong bayan. Tapos kung gumasto etong mga hinayupak na damuho ng mga putang inang ito, akala mo naman pera nila yan. Tapos ngayon sasabihin nyo sa amin na ganito ang kakahinatnan nito. Gago ka ba? Kupal ka ba? Nakakagigil lang. Sobra. Ito, sa mga senior citizen po dyan, sa mga medyo wag po kayo masyadong ma-high blood dito sa ipapakita ko sa inyo. Detong pag-amin ni Senator Ping Lacson dito sa kakahinatnan ng Blue Ribbon Committee na to, at talagang dito ay talagang pinatunayan nila ni Tito Soto na sila talaga ay tuta ni Martin Romualdez, Marcos Jr. at Saldico. Anak ng teteng. Pero bago ang lahat, bago ho kayo ma-high blood, mapunta muna ho tayo dito sa video ni Banat Bay. So ito po, panoorin natin. Magandang araw mga banateros. Alam mo, hindi po ako makapaniwala. Pangit na boses ha. Hindi ako makapaniwala. Seryoso. Ito na, go na Bay. Magandang araw mga banateros. Alam mo, hindi po ako makapaniwala na ganito nakasama ang ating gobyerno. Wala talagang puso. Pagkatapos lindolin ng Mindanao, ganito ang gagawin sa inyo. Anong ginawa? Mo, bentahan pa kayo ng 20 pesos na bigas. Hayop Hayop talaga din. yan. Gago! Hayop talaga. Utangin na kupal no? Walang puso. Ito hindi ko maintindihan. Ikaw ay gobyerno. Kupal talaga no? You have all the resources in this world. True. Para tulungan ng ating mga kababayan. True. And yet, bebentahan mo ng 20 pesos na bigas. Napakalupit mo talaga, Marcos. Kakaiba ka. Buti pa ang saging may puso. Ito ang SMNI Foundation. Ayan, tingnan niyo yung pinamimigay ng SMNI, no? Sobrang grabe. Talagang mapapapalakpak at mapapasana all ka na lang talaga. Tapos yung presidente nagamuho, gamunggo ang utak, puta na binentahan yung mga nasalanta ng lindol. Anak ng dating na yan. Private entity ho ito. Kayang magbigay ng bigas na sako. Isang sako. Yan no? Sobrang isang sakong bigas, merong pang balde na merong mga laman. Ganon kaya nilang ibigay. Mantakin mo, private entity na po ito ha. Ito pa matindi. Finris pa ng account nitong SMNI. Naalala ninyo yung kay Pastor Kibuloy? Ayun yung pinaka dyan, no? Ayun yung pinakasampal sa administrasyong Marcos. Putangin na, tingnan nyo, grabe. Grabe ang SMNI, grabe ang KOJC. Pagkatapos nila i-freeze ang account please on Kibuloy bank account. Properties extended to 2025. Pero tingnan nyo lang yung ginagawang pagtulong ng KOJC ni Pastor. Talagang parang na nga lang
Sa totoo nga ng partida, hindi pa politiko ho yan. Siksik, liglig, punong-puno. 'Di ba? So ganyan dapat. Hindi pa politiko yan Paano kapag naging ano yan? Wala pang pondo ho yan. Naka-freeze pa yung account nila. Kaya kami, yung mga nagsasabi sa amin na tuta kami ng SMNI, hindi, proud kami doon, putang ina nyo. Kesa naman maging tuta ni Marcos. Proud kami doon. Ipaglalaban namin ako. Kaya ko ipaglaban hanggang kamatayan si Pastor at ang KOJC at ang SMNI. Kung buhay ko yung kapalit doon, wala akong pakialam doon, putang ina. Lahat naman tayo mapupunta dyan panapanahon lang, unahan lang. 'Di ba? Kasi nga, tingnan niyo yung pagmamahal. Doon tayo bumase. Kasi yung ibang mga Pilipino may ugali na babase sa mga nababalitaan, sa mga napapanood. Kadalasan ngayon yung ibang mainstream media, fake news. 'Di ba? So, bumase kami sa maaaring magawa at ginagawa ng KOJC or ni Pastor para sa mga kababayan natin. Katulad hulang nito na napakaganda na ginagawa nila. At walang halong walang halong pamumulitika. Kaya nga sobra rin ako sobra din ako nangihinayang na hindi nakapasok bilang senador etong si Pastor Apollo Siki Buloy. Dahil sa mga talagang sobrang ganda ng plano niya para sa bansang Pilipinas. Sobra pong, alam niyo yun, parang yung mapapatunga ka na lang sa kanya, mapapatulala ka na lang, na talagang, akalain mo siya naisip niya yun, pero yung mga politikong ilang taon na nakaupo sa ating gobyerno, hindi man lang naiisip yun. At eto, grabe, tingnan nyo Oo, ando na tayo sa point kasi alam ko may mga basher dyan na nag-ano sila ng foundation. Putang ina, halos karamihan pa rin dyan, gastos pa rin yan ng KOJC. Bakit? Yung mga pagdala nila doon ng mga relief goods, yung mga tulong sa mga kababayan natin. Hindi, kaya lang naman na may foundation niya. Kasi nakikita ko kasi sa comment section na scam daw, scam. Gago. Paano scam? Tingnan nyo nga yung tulong na mamaya may papakita pa ako sa inyong video. Patapusin muna natin si Banat Bay. Nangangawit na yung bunganga. Partida galing pa sa sakit yan. Finris nila ang account ng KOJC pero nakapagbigay pa rin po sila. Tama. Ng ganyang katindi. Uy. Ang problema nga, nangayayat na si Boss Dada, kakabuhat Tayo lang, ngiting tagumpay ka niya, Boss Dada. Ngiting tagumpay tayo dyan Grabe Di ba? Ganon katindi. And yet, etong gobyerno na may puno ng pera, may resources, Tama. kaya na binibigay sa inyo. Alam ko na kung bakit. Bakit? Malamang nabulsa na. Ay patay, pagtay tayo dyan. Ayun yung masama dyan. Papakita natin sa inyo. Pakita ko tingnan niyo yung tinutulong ng KOJC, ng SMNI Foundation. Tinanggalan ko lang yun ng sound kasi baka ma-copyright tayo sa background. Tingnan niyo, sobrang grabe. Tingnan niyo yung ngiti ng mga kababayan natin. Tingnan niyo yung saya nila. Talagang, alam mo yun, yung tipong tutulong, may kasabihan nga tayo tipong tutulong ka na lang, bakit Bakit hindi mo pasagarin? Yan yung nakikita ko dito sa KOJC bukod kay Boss Dada. 'Di ba? Bigas, eto yung pagkain na rekta na makakain, bigas, tubig, yung may mga container na tubig, yung timba na puno ng grocery, isang sakong bigas. Saan kayo makakita ng ganun? Kaya talaga dapat palakpakan itong ginagawa ng KOJC. Kaya ito yung mga yung mga sila ate na napapaluha, napapaiyak. Kasi una-una, first time in history po na may namigay ng tulong na ganyang kadami. Diba? Diba Paul Montibon, sir? Muna natin si Sir Paul kasi ito lang pinapakita natin muna. Yan At eto po, wala pong dito, wala pong mga bayad dyan, mga volunteer lang po lahat yan. Yung mga nag-aasikaso ng pagkain, nag-aasikaso ng mga pagre-repack, pagbubuhat. 'Di ba?
So ganyan, sobra hanggang ngayon talagang ako po kasi sabi ko nga sa inyo, bago po ako naging politics vlogger, ako po yung nagsimula bilang charity. Eh, yun nga lang, hindi kinaya dahil sobrang gastos talaga. Hindi naman ako katulad ng ibang charity vlogger dyan na mas inuuna yung bulsa, parang si Saldico at Romualdez, kesa sa pangtulong nila. Kapag medyo malaki-laki views, tututukan nila yung tinutulungan. Tapos pagdating ng wala ng views, iiwan na lang basta-basta. Ang masama pa niyan, yung titulo ng lupa't bahay, nakapangalan doon sa vlogger. Eh, hindi na lang ako magbabanggit kung sino yan, ha. Pero ganyan nga, no, sobrang hirap din po ng pagiging charity vlogger, lalo't wala kang, hindi ka naman mayaman. So ang rules ko kasi sa pagiging charity vlogger ko noon ay ibigay lahat ng sahod ko sa YouTube. Kung may magbigay man sa akin na galing sa sponsor na pang sarili ko na, oh Jay, sa'yo yan, pang gastos-gastos mo yun. Yun lang sa akin noon. Kaya etong ginagawa ng KOJC, ginagawa ni Pastor ng SMNI ay sobrang talagang natutuwa at sobrang nakakataba ng puso. Tingnan nyo, no? Tingnan nyo yung saya ni tatay. Dito mo, eto yung isa sa mga patunay na talagang hindi mo kayang magsinungaling, hindi mo kayang pagtakpan. Na sobrang saya ng tao sa una-una, sa mata nila, sa kinikilos nila. Oo, siyempre may mga basher dyan, mga hayop. Sasabihin, scripted, ulol. Oo, pakita mo sa harap mo sa akin, sabihin niyang scripted, sampaling kita. Pati naman saya ni tatay, di ba? Siyempre, ikaw ba naman yan, tingnan nyo, yan ang hinahanap natin na pagmamahal ng isang leader. Yan ang tunay, yan, ganito ang isang leader, ganyan ang isang leader. Tangina, hindi katulad nung iba dyan, putang na leader, bibentahan ka ng bigas, gamuho. Ang laki-laki ng pera mo, laki-laki ng confidential fund mo, ang laki-laki ng 27 billion nga hinihingi nyo ng budget ng Office of the President Diba? 27 billion. Tapos bibentahan mo yung mga kababayan mo na nasalanta. Kaya nga nasalanta, walang-wala yung mga yun. Sabihin nyo na malaking bagay yung 20 pesos. Sige, nandun na tayo sa point na yun. Malaking bagay yun. Pero wala nga silang pera Nasalanta nga sila Tanga ka ba? Nagigil ka, Jing. Tagal ko din nakapag-vlog Ang tagal kong dinamura tong mga hayop na to Oo, ilang 4 days plus 2 days, diba? Matagal-tagal ako natenga. Matagal-tagal ako naging anghel. Oo, ngayon naman maging demonyo ako sa mga demonyo sa gobyerno natin. Oo, diyan ako nagiging demonyo Diyan lumalabas yung sungay ko sa mga korap na mga politiko, ng mga hayop na mga politiko, ng mga hudas sa Pilipinas. O yan ganyan. Yan ang tularan ng ibang mga politiko. No? Na hindi nawala, kahit na ginigipit na sila, na kahit na, alam mo yun, na kahit na nawala silang sapat na pondo, pinris pa yung account nila. Asan si Pastor ngayon? Nakakulong sa salang hindi niya namang ginawa, na hanggang ngayon puro hearsay lang. Hanggang ngayon wala silang maipakita na ebidensya. Pero yung tao, kahit doon sa loob ng kulungan, na nagdurusa doon, na nahihirapan doon, hanggang sa diba, nagkasakit na nga si Pastor. Pero tingnan nyo, mas inuuna pa rin ni Pastor yung kalagayan ng ibang tao. Mas inuuna niya pa yung kapakanan ng kapwa niya mga Pilipino. Ganyan yan ang tunay na leader. Kaya nga itong si Marcos nung pumunta yan dun sa KOJC compound, sabi niya, kaya pala to. Oo, kaya yun. Huwag ka lang kurap na inayupak ang putang ina mo. Putang ina minura no? Oo, kaya yun. Tularan mo lang si Pastor, tularan mo yung mga Duterte. Kayang-kaya, hayop ka. Tangan na kasi tinutularan mo si Satanas O, tingnan mo si Boss Dada, kahit kalaki-laki niya, pasayaw-sayaw doon, O, diba, lupet? Boss Dada, pasayaw-sayaw lang yan, pero putang ina, kaso hindi ako nakasama dyan kasi alam nyo bakit, guys? Pati hindi ako nakasama? May sakit ako.
Kaysa naman mahawakan ko sila, 'di ba? So hindi na lang ako nakasama. Pero ako gusto ko rin diyan na sumama din. Siyempre kahit papaano malaking bagay na rin po 'yon na kahit hindi mo sariling pera ang ginastos sa mga pangtulong na 'yan, pero yung pagbubuhat, pagre-refill, pagpa-package ng pangtulong para sa mga kababayan mo, sobrang laking ano na ho nun, napakasarap na po nun sa pakiramdam. Ano ganito? Tularan nyo 'to, mga hayop kayo. Hindi yung puro kayo politika diyan. Si Boss Dada, sumasayaw ba si Boss Dada diyan? O yan ganyan tuwang-tuwa si nanay grabe yung ngiti nila Yan yung hindi mo kaya pagsinungalingan. Hindi mo kaya pagtakpan yan. Na talagang naiiyak na yung mga tao dahil first time nila nakaranas ng ganyan. Biruin mo kaya nga sobrang proud ako talaga. I'm proud of it. To member of SMNI Angkor, proud akong pinagtatanggol sila lahat. Hanggang kamatayan gagawin ko yan. Kaya dahil dito sa talagang, yan si Boss Dada, tingnan nyo, lumipis na yung batok. Asali. Puta mag-trip ang dito gagog to. Lagi ako pinagtitripan ito. So, uy, sipag! Plastic! 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 Hindi, sabi ni Boss Dada, i-ayos mo yung camera, magbubuhat ako sa sako. Puta ng plastic! Puta, pabuhat-buhat mo siya. Uy! Ayos mo yung camera. Alam mo, tutok mo sa akin. Puta, pawis na yung mga kasamaan mo. Ikaw, fresh ka pa. Pwede ka pang mag-mall pagkatapos alam mo talaga. Hindi. Pero biro, promise, sobrang bait niyan ni Boss Dada, promise. Kung ganun man kami makikita nyo sa video, na ganun kami maglambingan, pero sobrang bait ng tao na yun. Kaya nga tinawag na the gentle giant. Pero yun talaga ang pagkatao niyang tao na yun. Sobrang bait. Kung anong itim ng balat niya, kung anong itim ng balat ni Boss Dada, gano'n naman ho kaputi ang ang loob ng kanyang tigapusoon, ano ba? Ganyan kaputi ang kanyang kabaitan yan. Grabe yan, Boss Dada. Proud na proud ako na naging naging kuya ko yan. Oo, kuya, hindi mo, panot na nga So yun, mag-stop muna tayo sa tawanan. Dito naman tayo, ulitin ko po, maraming salamat kay Pastor at maraming salamat sa buong SMNI, lalong-lalo na sa mga volunteer na nagsagawa nitong SMNI Foundation. Maraming salamat. Father bless you all. Yan. So dito tayo sa ni Vice President Sara Duterte. Papatungkol dito sa kanyang pahayag kay VP Sara Duterte bumisita sa mga nabiktimang lindol sa Davao Region at dito may mga sinabi din siya. So panoorin natin. Unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Sa ngayon, bigay ko yung mga comments ko sa mga susunod na araw. Kailangan natin maki-empathize sa mga na biktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. Yes, Ma'am, kumusta yung naging pagbisita natin dito sa City of Mati, sa Davao Oriental, sa nangyaring lindol po kahapon? Yes. Nagbisita ka yes. Nagbisita tayo ng mga kaibigan at kakilala natin dito sa Mati City at binisita natin yung mga namatay dahil sa lindol. Yung dalawa, dinala na sa kanilang municipality. Tapos yung isa na nandito ay tiga Davao City. So tinulungan natin sila para maayos yung
pagbiyahe nung kanilang mahal sa buhay galing dito sa Makati City papunta ng Davao City para sa kanyang tulong. Ma'am, ano yung panawagan natin sa publiko, ma'am, na laging maging handa sa lindol at anumang sakuna? Oh yes, oo. Napakahalaga. Na-experience ko no, yung aftershocks doon sa Cebu, sa Bogo, sa Medellin. At na-experience ko din yung lindol kahapon sa Davao City. Napakahalaga talaga ng presence of mind na huwag kang mataranta. Mahalaga na maalala mo yung duck, cover and hold. At kung pwede nang tumayo para lumabas, kung safe na tumayo, lumabas, ay lumabas kayo sa open area, open space. So mahalaga talaga yon na hindi mo makalimutan kung ano yung mga dapat mong gawin pag nandyan na yung lindol. Mahalaga din yung go bag na sa experience ko kahapon ay dapat merong go bag sa labas ng pinto ng bahay para pagtakbo mo, dala mo yung go bag mo. Dahil sa aking karanasan kahapon sa dalawang lindol, wala talaga akong nadala. Kahit cellphone ko, hindi ko na siya nadala nung paglabas namin, takbo namin palabas ng bahay. Tapos nangailangan ako ng towel doon sa labas. Wala akong kahit anumang gamit na na magamit doon sa labas sa open space. So napakahalaga ng go bag na yun na nakalagay doon yung mga posibleng kailangan ninyo kapag kayo ay lumikas dahil sa lindol. Brin, go ahead po. Ano yung reaction and comment sa pag-reject ng ICC sa request na interim release kaya former Pakinggan natin to. Rodrigo Duterte po? Oh yes, i-hold ko na lang muna ma'am yung comment ko dito sa ICC case, no, kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa mga Yan, ganyan. ng lindol at sympathize doon sa mga namatayan. So mamaya ko na sagutin at magbigay ng komento. Barado yung reporter sa ba? ICC at sa iba pang mga issues. Hindi kasi alam nyo, yung katulad yan, alam nyo na tama itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Hindi katulad ng ibang mga politiko dyan, butang ina. Yung pagpunta ni Vice President Sara Duterte sa Cebu, binigdil nila. Ni kesyo dapat daw sila unahin kaysa daw dun sa mga Pilipino doon na nangangailangan ng tulong. Ganun dapat. Anak ng teteng hanggang ngayon. Nagkalindol na sa Mindanao, nagkalindol na sa Cebu. Confidential fund pa rin nasa bunganga ng mga hayop eh. Wala nang wala nang ibang maririnig ka, confidential fund eh. Diba? Puro Duterte na lang nasa utak eh. Siguro kahit utot nyo ang Duterte, no? At kahit siguro siguro kapag ulamin natin, Duterte. Ano kayang gagawin natin bukas? Duterte. Ano kayang plano natin sa mga anak natin? Duterte. Lahat na Duterte. Masyado nang obsessed sa mga Duterte. Ito dapat diba? Tsaka ito, dito nyo mahalata yung pagpunta. Yung pagpunta ni VP Sara Duterte at ni Marcos Jr. sa mga nasalanta ng bagyo. Ng lindol or ng sakuna. Kapag si Vice President Sara Duterte ang pumunta, walang kahalo-halong kaplastikan or tipong yung sinasabing pakitang tao lang. 'Di ba? Wala kami kitang ganun sa galawan ng isang Vice President Sara Duterte. Pero kapag pag si Marcos Jr. puta na pagbaba na plano na kamedya na. Pagpunta doon sa mga nasalanta na kamedya. Kailangan naka-cover agad yung mga media para pagsalubong ng tao na kahit wala namang gustong sumalubong sa kanya, kitang-kita sa media. Ganon. Tingnan nyo dito, ilan yung media? Dalawa lang, TV5 tsaka SMNI. Diba? Kasi nga, una si Vice President Sara Duterte, sa totoo nga lang, ayaw niya
yung ugali. Kasi ugali ng mga politiko yun, panay expose ka. Panay expose ka na, oy, pamidya. Pupunta kasi ako dun sa Cebu, kailangan makita ng taong bayan na nandun ako. Kasi para makita nila, kunwari, tumutulong ako. O, politics style yung ganyang mga mga ganyang kilala naman natin ng Duterte, hindi naman talaga mahilig sa ganun Hindi mahilig sa ganun na yung galawan ng ibang mga politiko. Action din po sa pagkakatalaga kay sa Secretary de Villa sa Ombudsman. Ito na, kay Remulla. Sisilipin daw niya yung salin mo po. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Alam niyo kung kung halimbawa ako si BP Sara, yung sinasabi ni BP Sara na, huwag niyo nang silipin, lamunin niya. Isampal niya sa mukha niya yun. Parang ganun yung gusto sabihin ni BP Sara kasi syempre, isang vice president yan. Ayan na, Remulla. Open naman pala si BP Sara Duterte. Puro ka silip-silip. Sasabihin mo, pag-aaralan. Gagawin mo na agad. Total, yan din naman yung talagang kaya ka nga inupo ni Marcos Jr. dyan para gipitin mo ng gipitin ng mga Duterte. Oo. Tapos ngayon may lumalabas na hinaharangan daw nung dating ombudsman, former ombudsman na yung mga salin daw ng mga Duterte dapat daw Hindi, alam niyo mga Duterte open naman diyan No, kaso nga lang ito yung masakit dito. Yung salin wala naman talaga yan. Kasi nga mautak na tong mga kawatan sa gobyerno. Pwede silang umupa ng ibang tao para doon ni yung mga pera na ninakaw nila or i-imbak sa isang bahay. May nabalitaan nga ako na nagpagawa pa ng ilang kwarto, ilang dibisyon sa kanilang nagpagawa pa ng lote para doon ni-stock yung mga pera. Kasi sa totoo lang kung ikaw ay may 15 or may 30 square meter na lapad na na bahay o sabihin na natin na 15 by 15 na kwarto, 1 billion lang po yung kakasya dyan. O sabihin na natin na 5 billion, ilan bang nawawalang pera? Trillion, di ba? So yung isa nga daw na tao na yun, nagpagawa pa ng bahay para doon i-imbak yung pera. Ganun kalupit. Kung ano man yung gusto niyang gawin, ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang... Sabagay, tama yung sinasabi ni BP Sara, pag ipasa Diyos na lang natin si Remulla, malapit na rin naman din siya. Hindi ganun. Hindi ganun. Bad kayo bad nyo Gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko. Talaga? Ombudsman. Tungin? Pinarelieve din si Colonel Lachica. Yes. Oo, nagbigay na ng statement ang Office of the Vice President regarding sa relief ni Colonel Raymond Dante Lachica. Kita mo pati yung si AFP Col Raymond Lachica ay ginigipit nila ngayon dahil daw dun sa confidential fund na yun. Tingnan nyo. Pati nga yung pati yung mga security guard dinadamay nila. Talagang gusto nila kasi, ang gusto kasi nila ditong mangyari, may isang malapit kay Vice President Sara Duterte na magtistigo laban sa mga Duterte. Yun ang gusto nilang mangyari dyan Gustong-gusto nilang mangyari yan. Yan ang mga talagang plano nila dyan. Gipitin, katulad dyan, diba? Ginigipit yung ibang member ng Office of the President, Office of the Vice President. Ang plano nila doon, may lumabas na tiga Office of the Vice President at gawan ng kwento si Vice President Sara Duterte or tumistigo laban kay Vice President Sara Duterte. Ganun ang plano. Kaso hindi naman ganyan ang ugali ng mga malapit sa mga Duterte. Talagang tsaka magaling. Alam ng mga Duterte kung pinaplastic mo sila o hindi. Alam nila yan. Kaya hindi yan makakalusot yung mga pagpanggap-panggap ng iba dyan. Katulad niyan, kaya nga hindi pumasa yan si Trillanes kay Pangulong Duterte.
Sip-isip ni Pangulong Duterte, tayo na, gagawin kitang Vice President, sintu-sintu ka. Diba? So, ayoko. O ngayon, si Martin Romualdez, lumapit din kay Pangulong Duterte. Tangina, napakagahaman mo, mukha kang perang hinayupak ka. Tapos, magiging Vice President kita, wag na, uy. Diba? So, alam nila kasi marunong sila tumansya or kumilala or kumilatis ng mga taong nasa paligid nila. So, tuloy natin. Puro na ako daldal. Plano ngayon ng House of Representatives na ibalik doon sa 2025 budget mo na 700 million. Namumula si BP Sara eh. No? Doon sa plenary po. Anong comment mo? Sige, i-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon. Yun! Dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Di tsaka ito ilang beses na rin inulit ni Vice President Sara Duterte na na tawag dito kahit wala na silang pondo, kahit magtatrabaho pa rin sila na magtatrabaho. Pustahan tayo itong interview ni Vice President Sara Duterte, gagawan nila to ng masamang komento na naman. Sasabihin nila na naman, di ibig sabihin hindi mo pinaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Putang ina nyo, gipit kayo ng gipit ng pondo sa Office of the Vice President na kahit na napakalaki ng naitutulong yan sa mga kababayan natin. Tapos ganyan yung sasabihin nyo, fuck you. Sorry. Dadala na naman ako na itong kamay ko kumakati. Last na lang, kumusta si former President Rodrigo Duterte? Kailan kayo huling nag-usap at anong napag-usapan niyo? Ang bobo naman kaninong reporter tong sa TV5? Ang bobo kung sino ba tong reporter? Sinabi ng no comment muna eh. Kakasabi lang, di ba? Bobo ka ba? Ay! Bobo. Kakasabi nga lang eh. Na tikom muna ang bibig, tapos paulit na, kamusta naman ba si Pangulong Duterte? Sino ba itong nagtanong na to? Sige, unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Yan na, pangalawang beses na sinabi. Itong TV5 na to, ang kulit mo rin no? Oo, sinabi nga wag muna unahin nga muna yung nasa lindol Kapakanan ng mga kababayan natin, paulit-ulit ka, girl. Naalala ko si Chavit Singson. Hoy, girl. Attack dog ka, girl. Alam niyo, habang pinapanood ko yung kay Chavit Singson, tawang-tawa ako, puta na. Yung girl, hoy, girl. Attack dog ka, kasi ni Marcos Jr., girl. Ay, nako. Sa ngayon, bigay ko yung mga comments ko sa mga susunod na araw. Mensahe na lang po sa mga affected residents po ng Residents sa Davao Region. Yes, oo. Sa mga kababayan namin na apektado ng malakas na paglindol dito sa Davao Region at sa iba pang mga lugar dito sa Mindanao. Kasama na rin yung mga naapektuhan ng lindol sa Baguio at sa Cebu. Napakahalaga talaga, ulitin ko, na yung presence of mind kapag nandyan na nangyayari na yung lindol, huwag natin kalimutan yung mga itinuro sa atin ng ating mga disaster councils at napakahalaga ng ating go bag na nandyan sa labas ng pinto or nasa labas ng bahay para paglikas natin ay mahila, bira natin siya dahil madala natin. Okay. Yun, palakpakan natin Vice President Sara Duterte. Ano mong mapanorin natin dito? Meron pa ba? To. Ay, hindi na. Sa na yan? Sa susunod na yan na balita natin. So, eto na nga. Eto na nga po yung O nga pala, congrats yan, Ay, hindi to. Sana? Ito ba yun? So, eto, yan, O nga pala, yan tingnan nyo Kawawa naman si Martin Romualdez. Kulilat na naman ang putang ina.
Siya agad yung nakita ko, 7 point. 7 yung approval, tas trust. Sino yan? Yung mga vlogger na binabayaran mo daw. Tapos, pagdating kay Chis Escudero, 19. Mas mataas pa kay Senator Chis pagdating dito kay Marcos Jr., 24 yung approval, yung trust 17. Ikaw ba naman ipunin mo yung tubig, gamitin sa tagtuyot, at bentahan mo ng 20 pesos per kilo na bigas yung nasalanta ng bagyo, na alam mo naman walang-wala nga, binentahan mo pa, talagang walang magtitiwala sa yung kupal ka. Eto kay Vice President, ako marami na namang iiyak dito. Marami na namang iiyak dito sa survey na to. Ito yung tunay na survey. Putang ina, wala nang kwentang presidente si Marcos Jr. sa survey ng iba dyan, ng taas. Ulul ka ba? Yan 36 approval. Tapos yung trust rating is nasa 32. So hindi nagkakalayo yung approval at trust rating ng isang Vice President Sara Duterte. Marami na namang iyak na mga hinayupak na mga dugyot vlogger dyan. Samantalang eto na nga po yung pag-amin ni Senator Pampilo or Ping Lacson mapatungkol sa kakahinatnan ng flood control scam. Mga nanay, handa na po ba kayo? Huwag po kayo ma-high blood. So eto na po. Iyan. Sabi dito ni Senator Ping Lacson is return 80% of flood control infra kickbacks for shooter jail time. Sinabi niya ito noong October 11, 2025. So October 12 na pala tayo ngayon. Dito sa sinabi ni Ping Lacson, pinatunayan niya talaga na bataan siya ni Martin Romualdez. Bakit ko nga ba nasabi? Ibabalik lang yung pera, walang makukulong. Ganun ba yun, Senator Ping? Ibabalik yung pera tapos walang makukulong? Aba nako. Ano yan? Nagsayang kayo ng pera sa hearing? Sa flood control hearing, pera ng taong bayan yung ginagastos dyan, tapos walang makukulong, ipapabalik mo lang? O baka sabihin ng mga gamuhong brasher dyan, hindi pa tapos. Hindi pa tapos si BC, Alam nyo ba, pagkada bitaw ng salita, dapat perpekto yan. Senador ka eh. Una-una, hindi ka lang basta senador. Isa kang chairman ng Blue Ribbon Committee na kung saan ay pinag-uusapan ang iskandalosong flood control scam. Trilyon ang pinag-uusapan dito. At ang higit sa lahat, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Hindi pera ng mga politiko. Tapos, ipapareturn mo lang 80%. Ipapaano mo lang yung pera. Asan yung mga niyan? So, ibig sabihin, walang makukulong? Walang makukulong? Ang galing mo. Diba? Nakakabuisit yung ganyan. Ito po, hindi to fake news kasi galing po yan sa GMA News Online. Doon ko po yan kinuha. Nakakadismaya lang talaga, no? Na ngayon, alam na natin na talagang walang patutunguhan nito. Excuse me. Kain kasi ng kain bago mag-vlog eh. Na tawag dito, wala talagang patutunguhan tong issue sa flood control. Walang makukulong eh. Bagay, hindi nga ma-mention si Romualdez eh. Pakulong pa kaya? Hindi nga. Diba? Hindi nga ma-mention si Romualdez sa hearing eh. Ipakulong pa kaya ni Ping Lacson. Yung dapat ang una, yung pera na yun, malamang sa malamang, wala na yun. Tsaka eto, may strategy dyan. Ibabalik yung pera. Halimbawa, sabihin na natin 1 trillion ang nawawalang pera. Halimbawa lamang ha. Ibabalik yung pera. Sige. Ilalagay sa pondo sa budget ng Pilipinas. Sige.
Tapos ang gagawin ng administrasyon, uutang. Tapos yung inutang na pera, yun yung ibubulsa, edi useless din. Hindi katulad ng main makulong. Maaari nga may mabitay eh. May masampahan ng death penalty eh. 'Di ba? Doon, yun talaga ang pinaka diyan. Para hindi natularan ng iba to. Kasi hangga't walang nakukulong dito sa putang inang nakawan na to sa gobyerno natin, hangga't walang namamatay ng mga kawatan ng mga politiko sa gobyerno natin, hindi magtatanda yung mga hayop na yan. Hindi matatakot yung mga hayop na yan. Kaya nga ako, pabor ako doon na i-death penalty yung mga korap sa gobyerno. Kahit pa sabihin na natin na kakampi ng mga Duterte. Ako sure ako walang korupsyon sa mga Duterte. Pero yung iba dyan na mga dumidikit-dikit sa mga Duterte na Duterte daw sila kahit hindi naman. Yun dapat eh. Kasi ang ugali ng mga Pilipino hanggat hindi yan sinasampulan, walang magtatanda. Tandaan nyo yan. Double meaning yun. With the kinuha ko sa flip top. Diba? Pero kung magkaroon ng death penalty na maipataw kay Martin Romualdez, kay Saldico, at sa iba pang mga congressman, senador, na involved sa flood control scam, involved sa nakawan, sa pera ng taong bayan, hindi nauulit yung iba dyan. Tangina, hindi nauulit yan. Depende na lang kung kasing kapal ng mukha mo si Marcos Jr. Yun, paulit-ulit na magnanakaw yun, walang pakialam yun. Kasi sabi ang katwiran niya, nasa akin na yung pera, pakialam ko sa inyo. Diba? So hindi kami dito satisfied dito, Senator Ping Lacson. Ang kagustuhan po ng taong bayan, ipakulong yung involved, yung mga politiko na tinuturo ng mga kontraktor nila Diskaya, kaso yung ibang tinuro dun kasi utos lang talaga kasi. Ayun yung mahirap dyan. Diba? Yung mga itinuro o yung mga katod niya may witness, katod ni Orly. Diba? Alam naman natin na walang mapapala dito si Orly Cortesa dito sa issue na to. Pero naglakas loob siya na mag-witness. Kasi nga gusto niyang talagang magkaroon ng hustisya ang nakawan na nangyayari sa kaban ng bayan. 'Di ba? So ganun dapat. Etong i-return lang tapos walang makukulong. Katarantaduhan po 'yan, no? Isang malaking katarantaduhan po 'yan, mga banateros. So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa pag-amin ni Senator Ping Lacson at dito sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang ni po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaano.